Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng aklat ng mga awit. Kapitulo 32, talatang 8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, upang sumunod lang ay hahatakin ang renda. Tatlong bagay ang sinabi ni Yahweh dito. Una, aakayin kita. Sino po ba ang madalas nating inaakay, mga kaibigan? Hindi po ba't ang isang bulag? Sapagkat hindi siya nakakita, kailangan nangaakay sa kanya. Pangalawa, isang bata na hindi pa marunong lumakad. Kailangan nating akayin upang matuto siyang humakbang. Pangatlo, matanda na mahina. Kahit na siya ay maraming karanasan, marami siyang alam sa buhay, subalit mahina ang kanyang mga tuhod, kaya nangangailangan nangaakay sa kanya. Pang-apat po, isang may sakit. Ang may sakit o may karamdaman ay mahina din. Nangangailangan ng mag-aalaga sa kanya. Sapagkat siya'y mahina at may sakit, kailangan ng isang manggagamot at kailangan ng gamot upang gumaling. Mga kapatid at kaibigan kay Kristo, tignan po natin ito sa spiritual na pananaw. Isang bulag po, spiritual blindness. Kailangan po natin silang akayin patungo sa katotohanan. Ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katotohanan. Kailangan po silang dalhin natin, akayin natin upang hindi po sila maligaw ng landas. Sapagkat kung kapwa bulag ang akay sa kanila, kapwa po sila mahuhulog sa hukay. Pangalawa, isang bata. Isang bata pa sa pananampalataya. Kailangan po niyang matuto. Kaya akayin po natin sila. Pangatlo, may kilala po ba kayong isang matanda na napakarami niya ng karanasan sa buhay? Marami siyang alam. Pero siya ay mahina. Mahina ang pundasyon ng kanyang pananampalataya. Kaya kailangan po natin siyang akayin. Pang-apat, pinakahuli sa lahat, isang may sakit. Spiritual sickness. Isang taong may karamdamang spiritual. Nangangailangan ng manggagamot. Nangangailangan ng isang doktor. Nangangailangan ng gamot upang magamot, malunasan ang kanyang karamdaman. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita. Mga kapatid, tayo po'y pwedeng maging instrumento ng Diyos upang akayin natin ang mga taong ito patungo sa Diyos, patungo sa kanyang kaharian. Pangalawang sinabi ni Yahweh, tuturuan kita. Ang sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin at matuto kayo sa akin. Ilapit po natin ang mga taong ito sa Panginoon. Lumapit po tayo kung tayo po yung may mga spiritual na karamdaman, o tayo po ay may spiritual na pagkabulag. Tayo po ay nabubulag na, hindi na natin nakikita ang katotohanan. Tayo ay nabubulag ng sanlibutang ito. Tayo ay binubulag ng kaaway. Lumapit po tayo sa Panginoon at tuturuan niya tayo. Ang sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Panginoon, dalhin natin sa Panginoon ang isang bulag, ang isang bata, ang isang matanda na mahina, at ang isang may karamdaman. At kung tayo naman po ang sinasabi sa apat na ito, alin po ba tayo dito sa apat na ito? Tayo ba'y isang bulag? Isang bata sa pananampalataya? Tayo ay
isang matanda na marami ng alam, karanasan, subalit mahina ang pundasyon ng ating paniniwala sa Diyos. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Tuturuan niya tayo. Tayo po ba ay may karamdaman? Lumapit tayo sa dakilang manggagamot natin, ang Panginoong Hesus, at bibigyan niya ng lunas ang ating mga karamdaman. Amen po. Pangatlo na sinabi ni Yahweh, papayuhan kita. Napakaraming payo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung babasahin natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, marami nakasulat dito na mga payo ng Diyos para sa atin. May payo para sa asawang babae. May payo ang salita ng Diyos para sa asawang lalaki. Ang sabi, asawang babae, mahalin mo ang asawa mo. Sa asawang lalaki naman, sa asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. At sa asawang babae, sabi, irespeto mo, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. At sa mga anak, may payo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Sa mga kabataan, may payo din ng Diyos. Sa mga magulang, meron din pong payo ang Diyos para sa kanila. Sa mga bata, ang sabi ng Diyos, huwag niyong hayaang lumayo, ilapit ninyo sa akin, hayaan niyong lumapit ang mga bata sa akin, sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. At ang sabi sa salita ng Diyos, may payo din siya para sa mga manggagawa at sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ko na po masabi ang lahat ng ito sapagkat limitado ang ating oras. Kaya po, lumapit po tayo sa Diyos. Paano po tayo lalapit? Una, lumapit po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, lumapit po tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Tayo'y aakayin ng Diyos patungo sa Kanya. Tayo ay tuturuan ng Diyos. At pangatlo, tayo po ay papayuhan ng Diyos. Amen po? Amen. Papayuhan tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos at aakayin niya tayo. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan. No? Ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ko. Si Jesus lamang ang daan patungo sa katotohanan. Patungo sa buhay na wala hanggan. Siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala na pong ibang source, kundi si Jesus lang. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Ang sabi pa dito, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa. Napaka-special po ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Iba ang pagkakalikha niya sa kabayo, sa anumang uri ng hayop. Unang-una ang ating anyo, malayo sa kabayo. Higit sa lahat, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pag-iisip at pangunawa. Hindi katulad ng kabayo, sabi dito, walang pangunawa. Ang kabayo kailangang hatakin pa ang renda upang sumunod lamang. Tayo po ay may pangunawa. Inilagay ng Diyos sa iyo, sa iyong pag-iisip, inilagay sa aking pag-iisip. Unawain po natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Lumapit tayo sa Panginoon, tayo'y tuturuan niya at papayuhan niya. Amen po mga kapatid. At sabi dito, wag po tayong tumulad sa kabayo na walang pangunawa, na kailangang hatakin pa ang renda para sumunod lang sa Diyos. Kapatid, gusto mo bang hatakin pa ng Diyos ang iyong renda? May renda ka ba? Anong renda meron tayo na kailangang hatakin pa ng Diyos para sumunod lamang tayo sa Kanya? Wag na po nating hintayin na may hatakin ng Diyos sa atin para lang po tayo sumunod sa Kanya. Magkusa na po tayo, magdesisyon na po tayo ngayon din na sumunod sa ating Panginoon. Unawain po natin ang pinagagawa sa atin ng Ama natin sa langit. Unawain natin, lumapit tayo sa Kanya, mag-aral tayo sa Kanya, papayuhan tayo ng Diyos. Matututo tayo sa Kanyang mga salita. Amen po. Salamat po. At ngayong tanghali, patuloy po tayong lumapit sa Diyos.
patuloy na nag-aanyaya ang Panginoong Hesus sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat siya lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Matuto kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Papayuhan ko kayo. Amen? So, siya lamang po ang susi, minsan pa. Tayo po'y lumapit sa ating Ama, sa Kanyang mahabaging trono. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay nasa kalangitan. Ikaw ay nakaupo sa iyong trono. At nakikita namin ang iyong kaningningan, ang iyong kaluwalhatian, at ang iyong kabanalan sa oras na ito. At habang kami lumalapit sa iyo, nararanasan namin ang iyong pag-ibig. Nararanasan namin ang wagas mong pag-ibig sa mga oras na ito. Nakikita namin, Panginoon, ang mga kamangha-mangha mong mga gawa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong paanyaya minsan pa, na kami nais mong akayin, na kami nais mong turuan, na kami ay nais mong payuhan, O Diyos. Tunay na ikaw ay isang magulang na nagmamahal sa amin. Nais mo ang iyong mga anak na lumapit sa iyo, na huwag mag-atubiling lumapit sa iyong trono, Panginoon. Dahil sa paglapit namin sa iyong trono, meron po kayong gagawin na mabuti at kahanga-hanga sa aming buhay. Pangalawang paanyaya mo, kami ay tuturuan mo. Tuturuan mo kami, Panginoon. Ituturo mo sa amin ang mga bagay, ang mga kamangha-manghang bagay na nais mo, Panginoon, ituro sa amin. Sapagkat ang mga anak mo'y nais mong matuto sa iyo. Nais mo kaming lumalim at lumago sa aming pananampalataya. Nais mong lumapit kami sa iyo at patuloy ka naming siyasatin sa aming puso at kilalanin upang lubos ka naming makilala sa aming buhay. Pangatlo, Panginoon, ang sabi mo sa amin, kami iyong papayuhan, Ama. O Diyos, ako at ang aking mga kapatid, sa oras na ito, ay lumalapit sa iyo. Panginoon, payuhan po ninyo kami. Nangangailangan po kami ng payo mo, O Diyos. Nangangailangan kami, Panginoon, ng pagkupkup mo, Panginoon. Nangangailangan po kami ng direksyon mo, Panginoon. Payuhan mo po ang bawat isa sa amin. Ituro mo sa amin ang landas na aming tatahakin. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang daan patungo sa iyong kalooban. At maunawaan namin ang mga payo mo at ito'y aming sundin, Panginoon, habang kami nabubuhay. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay mabubuhay ng masaya, matiwasay, Panginoon, at maganda, at magiging mapagpala ang aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa tanghaling ito minsan pa. Napakasarap lumapit sa iyo. Napakasarap mag-aral sa iyo. Napakaganda ng iyong mga payo sa amin. Walang katulad, Panginoon, ang iyong mga payo sa amin. At ang payo mo, Panginoon, ang pagtuturo mo, ang pag-akay mo, Panginoon, ay patungo sa buhay na walang hanggan. Patungo sa iyong kaharian, sapagkat nais mo ang iyong mga anak ay makasama mo kung nasaan ka. Salamat po, O Diyos, sa tanghaling ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at patuloy na akayin mo at turuan mo at payuhan mo ang bawat isa sa amin habang kami ay nabubuhay. Salamat po, aming Ama. Salamat, Panginoon Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Marami pong salamat, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Muli po bukas, samahan niyo po sa pamagitan ng Blessed Word Church ang ating gawaing Lunch with the Lord. God bless you everyone. To God be the glory. Amen.